So, we are in the scene where si Krishna and si Arjuna is in the middle of the battlefield. And we have heard the arguments, the reasonings of Arjuna. It is also very scholarly and made a lot of sense. Krishna, on the other hand, chastised Arjuna because of Arjuna's reasoning, which, of course, very um, much related sa scriptures. Kumbaga, hindi niya in-speculate to. Very intelligent din. But the problem is the proper application ng scriptures sa buhay natin. So ito yung naging twist sa reasoning ni Arjuna. Applicable ba yung naiisip nating bagay-bagay sa sitwasyon natin sa buhay? So Krishna is very much in a friendly mood pa kay Arjuna. Kasi andun pa sila sa situation na yon. They're friends. Krishna is even driving his chariot. And si Arjuna naman is at his lowest. Wala na siyang composure, nalilito siya ng todo, very bewildered siya, and hindi na niya alam yung gagawin. Good thing. And of course, ginusto talaga ni Arjuna na to, na kahit na nasa lowest siya, yung person na hihinga niya ng advice is si Krishna. So ito yung naging title natin for today. Who's the person on our speed dial kapag may nangyayari sa atin? Sino yung unang tatawagan natin? Good question, di ba? Ako hindi ko alam kung paano i-check yung speed dial sa phone. Alam ko ang emergency sa watch, sa smartwatch, kapag nagkaroon ng accident, may mga automatic na i-notify. Sa phone, di ko alam yung speed dial. Pero important pala yon kasi sino yung automatic na tawagan mo? Sino yung unang-unang tatawagan mo? At least the first three. Or magka-post ka muna sa Facebook. Mag-i-compose ka muna. Ano kaya ipopost ko sa Facebook? So, very relevant. Very relevant yung experience ni Arjuna sa buhay natin. And perfect example then to follow his footsteps. Let's try to read Bhagavad Gita as it is, 2.4 to 6. Arjuna said, O killer of the enemies, O killer of Madhu, how can I counterattack with arrows in battle men like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship? Si Bhishma is his lolo. Lolo ni Arjuna to. Kapatid ng lolo niya, technically. And si Drona is his martial teacher. So, senior niya pareho. Yung question ni Arjuna kay Krishna, paano ko sila maka-counterattack? Una-una, malakas sila. Pangalawa, senior ko sila. It's not proper. It's not on the etiquette then. So, ginamit ulit ni Arjuna yung killer of Madhu na endearment niya. So, kill Krishna. Kill the demon inside me. Kill my bewilderment. So, hindi lang siya nag-argument na rito. Nagko-question na si Arjuna. Again, proper ulit. Prabhupada mentioned here. Yung mga respectable superiors should not be argued even by words daw. Ganun yung etiquette natin. Even may mali yung seniors natin, mas matanda or magulang, hindi tayo dapat very enthusiastic just to correct them para ipamukha sa kanila mali sila. Of course, nagkakamali naman yung mga tao. Tao rin lahat naman yung mga seniors, yung parents or yung elders natin. Pero ano yung proper etiquette? So ito yung gusto i-follow ni Arjuna.
in a much more extreme way. Hindi ko sila kailangan labanan sa war. A short history, before this Battle of Kurukshetra, nagkaroon din ng battle. At the end of the exile ng Pandavas, nagtagpo sila sa battlefield. And it was just Arjuna and another chariot. Si Arjuna nakabihis na as a papanggap siya ng babae. Kasi yung challenge doon, the last year ng exile nila, kailangan di sila mahanap. So they have to disguise themselves. Then at the end of that exile, specifically yung end no kailangan nila mag-disguise, nagkaroon pa ng war kasi yung mga Kauravas gusto kunin yung mga cattle, yung mga cows ng isang kingdom kung saan doon sila nagkatago. So no choice sila Arjuna. Since doon sila nagkatago, kailangan nila pagtanggol din yung kingdom na yun. At the same time, sakto na tapos na exile. So dumating si Arjuna doon sa battlefield. Tapos kasama yung isang chariot driver, yung prince. So nakabihis pa siya. Nakabihis na pambabae. Then he got the weapon, nag-change siya ng clothes niya. Pero hindi siya makilala ng mga Kauravas. So ang ginawa ni Arjuna is nagpana siya. Yung arrow na to, hindi niya tinamaan kagad yung mga seniors niya. Yung arrows na to, lumapag muna doon sa harapan ng mga seniors niya. Sinadya niya talaga yon. It means nag-bow down muna. Galing, di ba? Nasa war kayo, pero nag-pay sila na siya pa rin ng respect sa seniors. Ginawa niya rin to actually sa Mahabharat, dito sa Battle of Kurukshetra. Pero ito yung sign na isang soldier is educated, intelligent, and following the etiquette. So, hindi porket matalino yung isang tao, hindi na siya magiging respectful. Hindi porket mas magaling tayo sa seniors, hindi tayo magiging respectful sa kanila. Lalagpasan sila, ay hindi, mas magaling na ako sa kanya. No, hindi ganun yung act ng isang gentleman, ng isang person with etiquette. Those were in a group or club, even actually sa mga motorcycle club, tapos pati yung even nga yung mga mafias and gangs, may pinafollow silang etiquette. Narinig ko nga kahit nga daw yung ibang terrorist, mas may decency pa sila kaysa yung mga so-called modern civilized person. Kasi may kailangan sila i-follow na etiquette, especially sa mga seniors, yung mga seniors sa nila sa practice nila. Meron silang respect na dapat hindi bitawan. So ito yung nilalaban ni Arjuna. Hindi ko sila pwedeng i-counter-attack. Mga seniors ko sila. So, parang binabalik nga kay Krishna to. Ikaw ba, Krishna, lalabanan mo ba sa Ugrasena yung senior mo? Or yung teacher mo na si Sandipani Muni? Lalabanan mo ba sila? So, si Arjuna, ito yung argument niya. Text 5. It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. Sabi nga, iwas tayo dun sa money na galing sa illegal or dirty money, tawag nila. Kasi may karma kasama yun. Money always comes with the karma. So yung mga ibang much more na may practice and tradition, what they do is, nagilinis sila ng pera. What does it mean? Nag-donate sila sa temple, nagbibigay sila sa mga charity, nililinis nila yung karma. Alam nila yon. Lalo na yung mga old na mga traditions or tribes sa mga Africa, sa China. Kaya may culture sila din ng donation. Sa India lalo. Yeah. Si Prabhupada, nakaka-receive sila ng mga attache case na punong-puno ng pera from the mafias. They know. Kasi may karma kasama yun. Lalo na kung illegal na accumulate yung mga money na yun. May tainted siya ng, ng scene, ng karma. Lalo na to, sabi ni Arjuna, paano ko mag-enjoy?
yung papalalo natin, yung victor natin will be tainted with blood. Tapos, hindi pa normal na tao, sila pa yung mga superiors and teachers ko. Prabhupada actually, and very nicely explained here, a teacher who engages in abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. Ito lang yung only argument para pwede yung student i-abandon yung teacher. Kapag di na siya qualified in teaching only because, inabandon na niya yung sense of spiritual na practice. Much more pa yung mga abominable acts. But still, you can be respectful. Respect from a distance. Hindi porket, iba na yung ginagawa niya ngayon. Fall down na siya. Disrespect mo na yung previous teacher natin. So, hindi. We can seek another teacher para magkaroon tayo ng guidance. Pero doesn't mean na disrespect natin yung mga previous na teachers natin. So, very important na i-follow natin yung instructions na to. And if one is also a teacher or even just a role model, or a little bit senior sa mga mas bago sa atin, may mga junior sa atin, or may bata sa paligid natin, tayo yung titingala nila, they look up to us. So, kailangan natin mag-act accordingly. Kasi we have influence na mabibigay sa kanila. Even very subtle. Lalo na kung nalalaman natin na ina-idol tayo nung mas bata sa atin. So, mas kailangan sharp tayo mag-isip and mas mag-conscious effort tayo na kung ano yung i-leave natin na impression sa kanila is, of course, for the betterment ng characteristics nila, ng society even, kasi maging effect yun. Hindi naging 100% proper role model si Drona sa kasi si Bhishma. Babalikan natin yung incident with Draupadi nung gusto siya hubaran sa hall kung nasaan yung mga soldiers, kings, yung mga asawa niya. Walang nagawa si Drona sa kasi Bhishma. Tahimik lang sila. Why? Because they're dependent kay Duryodhan, kay Dhritarashtra. Kasi depend sila sa support ng kings na to. Which is not good. Kailangan nilang takpan yung bibig nila, yung truth, yung just, because meron silang nakukuha. Ito yung naging fault ng leaders or superiors na to. Kaya, kailangan din silang masama dun sa war na yon. Worse is kasama pa nila sa kalaban pa nila si Krishna sa si Arjuna. Bhishma and Drona were obliged to take the side of Duryodhan because of his financial assistance. Hirap, di ba? Nabili ng pera. So, another question yun eh. Parang, pera ba or prinsipyo? Practicality ba or follow ng scriptures? Ano yung susundin natin? Kasi on that situation na ina-abuse si Draupadi in front of her husbands, pwede naman may magsalita talaga eh. Pwede may mag-stand up eh. Pero hindi, tropa ko to eh. Dependent ako dito eh. Or tropa ko to eh. Nauna yung kampihan. Pwede naman niya i-correct. Pwede nila i-correct yung situation in a nice way. So tayo, paano tayo? Paano tayo nag-choose ng pinaglalaban natin sa buhay? Or are we biased? Paano rin tayo makukuha ng yung loob natin ng ibang tao? Pero love language ko pera eh. So, yung mahirap, di ba? Mahirap, di ba? May makikita tayong ganito. Mag-change yung characteristics nila or ma-show yung true colors nila kapag meron ng mga gifts, meron ng mga material na offerings, may bribe na, meron ng mga financial assistance.
Basically, nangyayari yan every few years, di ba? Pag botohan na, di ba? Sino yung mas malaking binibigay? Sad but true, it's the fact. Ito yung nangyayari sa paligid natin. Nabibili yung boto. Nabibili yung future. So yung friendship din ba dapat nabibili? Yung association din ba? Kailangan may ganitong factor kapag may nakukuha ka siya ito yung association. Or tayo yung katulad ni Krishna and ni Arjuna, yung relationship nila. Against all odds, hindi mo iwanan yung kaibigan mo. Not because kaibigan mo lang siya, but of course, parehas kayo ng principle na pinaglalaban. And if pag may mali dun sa kaibigan mo, you try your best to gently correct them. Of course, kapag may relationship yun. Si Krishna ginagawa yun, gusto niya gawin kay Arjuna. He chastised Arjuna para makorek. So, ito yung naging fault ng teachers ni Arjuna. Ang ganda ng argument din dito ni Srila Prabhupada. Of course, sasabihin naman ni Krishna yung much more, or i-defeat naman yung arguments ni Arjuna in the future verses. Text 6. Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we killed the sons of Dhritarashtra, we should not care to leave, yet they are now standing before us on the battlefield. So yung argument ni Arjuna dito, forest na lang ako, magbibeg na lang ako. Doon na lang ako mabubuhay. Or lalaban ako sa war, gagawin ko yung duty ko. Hindi ko alam kung mananalo or hindi, pero ano ba talaga dapat gawin? So, nandito na sa bewilderment na state si Arjuna. Ando na siya sa lowest niya. Ando na, few minutes na lang. Mag-start na dapat yung war. Nag-blow nga sila ng conch shell eh. Ibig sabihin na pag nag-blow ng conch shell, ano na yung fight na yon? Nag-ring na yung bell, dapat go na. Pero biglang dinelay niya. Nagkaroon ng Bhagavad Gita. In the middle of the battlefield. In the middle ng fight na yon. Talagang nasa gitna. So talagang pressured by time, pressured by the situation, the scenario. Si Arjuna, very bewildered siya at his lowest. So nagkatanong na siya kay Krishna, ano yung dapat niyang gawin? But si Arjuna is very highly enlightened and complete control of his mind and senses. Kailangan lang talaga niya ma-experience to para magkaroon ng Bhagavad Gita. Para magkaroon ng conversation with Krishna. Nagkaroon ng situation na to kasi it is Krishna's glorious arrangement na yung mga devotees niya ma-highlight yung mga characteristics and qualification. So don't be afraid kasi yung nababasa natin palagi sa scriptures, bakit yung mga devotees sila yung palagi nag-suffer? Kung pure devotee ka, pwede mangyari sa'yo yun. Kung much more advanced ka and grabe yung relationship mo kay Krishna, pwede mangyari sa atin yun. Pero of course, kapag nasa advanced stage naman, mas di sila mag-suffer. It seems like nag-suffer sila in our perception, pero hindi. So if hindi naman pure devotee yung nagka-practice, hindi basta-basta tayo magkakaroon ng ganitong situation. Mostly is the purification lang. Yung mga previous karma natin in a much more minute percentage natin na-experience. So there's a difference ng pure devotees and non-devotees. Pure devotees and not so pure devotees. The pure devotees, the sufferings they are experiencing is arrangement ni Krishna to glorify them much more. Yung practicing devotee is because of their previous karmas. Now, na-experience nila but onti lang. And also part yun ng anartha nivritti or purification of the heart. Natanggal yung mga impressions natin. Para in the future, much more, or in the future, clean na yung karma natin, clean slate na. Mas madali mag-practice ng Krishna consciousness.
So, wag tayo matakot to practice Krishna consciousness, spirituality, kasi may lumalabas na purification. And wag din tayo matakot dun sa purification na yun. Lagpasan mo lang. Tuloy-tuloy ka pa rin. Wag mo sakyan yung purification na yun. Mentally, physically, or yung arrangement sa paligid natin, sa different living entities. Part of it, large percentage of it is because of the purification. So, ano yung important na dapat gawin ng isang tao is kapag na-experience niya yung mga down moment nito, kapag meron siyang mga turning point sa life, yung lowest stage na yon, lowest state na yon, sino yung unang-una mong tatawagan? Sino yung unang-una mong lalapitan? I-chismis mo ba kagad dun sa mga friends mo? Ipopost mo ba kagad sa social media? Or punta ka sa kotse mo, drive ka pupunta sa temple, darshan ka sa deities. The second person in the speed dial mo, kausapin mo yung pure devotees. Not to retaliate kapag may taong gumawa sa'yo ng masama. I've heard this from one devotee. Pag may nangyayari sa kanya, hindi siya lalong-lalo na kapag may mga ibang person na inimical sa kanya, hindi siya lumalapit sa devotees to ask kung paano siya gagante. Nagkatanong siya palagi, ano yung gagawin ko sa spiritual life ko? Which is a very nice way to handle yung mga situation sa buhay. Ay yung advice na sinisik niya sa pure devotees. Ano yung gagawin ko sa buhay? Kaya gano'n ka-relevant yung Bhagavad Gita kasi nangyayari sa buhay natin yon. Of course, maybe hindi sa war, pero may kanya-kanyang battle tayo. Our inner battles and also yung mga experiences natin sa paligid. Either yung miseries coming from the nature, coming from other living entities, and also from ourselves. Ano yung gagawin natin sa spiritual life natin? We seek the blessings, the mercy, the clarification, the clarity from the deities. But if we're not that pure, pwedeng ma-misinterpret natin din yung mga signs and answers nila. But the best way para ma-receive natin and marinig natin yung sagot ng deities sa atin is through the mouth of His pure devotees. Seek advice. It was always being advised by our seniors na you should surround yourself with good standing, advanced devotees as well. Ayun yung ride or die dapat natin. So kapag may nangyayari din sa buhay natin, open book tayo sa kanila. Hindi tayo open book sa social media. Sa certain people na we trust. Na kaya magbigay ng tough love sa atin. Na kaya natin tanggapin yung tough love nila. So pag na-receive natin yon, minsan iba-iba sila sinasabi, then we can discern kung ano yung best. We can find a sweet spot, ano yung best. And because na nagbigay sila ng mga advices, we can of course need to use our intelligence para ma-dissect kung ano kailangang ma-dissect doon sa situation and magkaroon tayo ng magandang decision making. It will give us much more confidence kapag may galito tayo sa mga decision makings natin sa buhay. Lalo na yung mga big decision makings. Rather than katulad ng experience ni Arjuna, hindi ko alam ang gagawin ko, magiging beggar na lang ba ako, magiging soldier. On the other hand, kapag itignan mo yung isang perspective sa experience ni Arjuna, we should do our duties. Minsan papanghinaan tayo sa duties natin. Ang daming challenges, ang daming kontra, ang daming negative na nangyayari. I should just change yung situation ko sa buhay. If one is a temple devote, I should just change my ashram. I should just change yung service. At yung sasabi ni Krishna, with your intelligence, rise up, fight. Tuloy mo pa rin. As long as you're in the path of Krishna consciousness, you're in the path of the guidance of your seniors, your associates, kahit na slow yung progress natin, tuloy-tuloy lang natin. Hindi tayo dapat naiinap na talon tayo ng talon. Ay, wala pa ngayon. Wala pang result ngayon, talon tayo rito. So with the proper guidance, gagawin dapat natin yung duties natin. Hindi tayo quitter. Hindi tayo mag-escape. Kasi hindi natin makuha kagad yung
result na iniisip natin na dapat nandun na. Kailangan may patience tayo sa practice ng spiritual and Krishna conscious life. In our practical dealings with our relationships or even our relatives, kailangan nandun yun. Lalo na kung meron tayo responsibility, andun tayo sa status na kailangan tayo maging accountable being a parent. Di porket hindi pa ako ready, exit ka na. Diba? We've seen this drama many times. Hindi porket di niya makontrol yung senses niya, wala na yung spark eh. Di ba? Mas love niya tong isang tao na to eh. Binibigay niya sa akin yung needs ko. Come on. We have to be dutiful. We have to be accountable. We have to be responsible. So, as perfect gentleman, kailangan tayong mag-respect ng promise and vows natin. So, that defines the character of a person, kung paano niya tutuparin yung mga duties niya. Lalong-lalo na kapag mahirap yung situation. Lalong-lalo na kapag may pressure. Paano ka magiging strong in that situation? Babalik tayo doon. Who do you call? Kapag nasa lowest state ka, who's on your speed dial? Kasi sila yung support system natin. So we don't have to be also just a parasite or dependent sa ganitong support system, ganitong core group, ganitong ride or die circle. Kailangan nagpa-participate din tayo. Kapag may kailangan tayo, di ba, lahat lalapitan natin. Tapos, nire-receive nila tayo well. Ibigay sila ng effort and time. Or talagang gagawa sila ng malaking endeavor, go out of their way para matulungan tayo. Ang tanong, paano pag tayo yung nilalapitan? Busy ako, Prabhu. Busy ako, bro. Or hindi natin seryoso pag tayo nilalapitan. Or baka wala din tayong reciprocation sa mga tao na to. Hindi man lang natin talagang genuinely kinakamusta yung mga nalapitan natin. Kinalapitan lang natin sila pag may problema. Nalapitan lang natin sila pag may kailangan tayo sa kanila. Hindi sila nag-fail ibigay sa atin yung hinihiling natin. Pero paano ba tayo sa kanila? Paano yung relationship natin? Nag-reciprocate pa tayo? Minsan senior sila, hindi tayo makakapunta doon sa stage na sila yung maghingi ng advice sa atin. Pero paano tayo mag-reciprocate? Paano yung binibuild yung relationship natin? Paano ba yung relationship natin kay Krishna? Pag wala tayong problema, di ba tayo lumalapit? Di ba tayo nagbibigay sa kanya ng effort and endeavor and even time? Pag may problema lang ba tayo lumalapit? Sabi nga ni Navadip, sa hospital daw andun yung very sincere na mga prayers kasi may kailangan sila kay God. Pagalingan mo yung asawa, pagalingan mo yung anak ko. Ilipat mo na lang sa akin yung sakit. After some time, nakakalimutan na. So, ganun dapat yung consciousness natin. Hindi lang one-way yung relationship. Dapat two-way. Mag-find tayo ng means para makapag-reciprocate dun sa mga persons in our speed dial.